Hindi umimik si Gabriel, bagkus ay patuloy lang siya sa pagkain na parang walang naririnig. Ano ba ang gusto mong gawin ko para sa ganun kapag humingi ang kapatid ko ng pera ay hindi ko bibigyan? Tanong ng ama. Huwag niyong bigyan, yun lang ang tanging paraan pa. Maikli niyang sagot. Pero kapatid ko yun, hindi ko naman hayaan na mamulubi siya dahil sa akin. Yan ang problema sa iyo, Papa. Sobra kayong mabait. Ayaw niyong mamulubi siya, ngunit kayo naman ang mamumulubi dahil sa ginagawa niyo. 1,000,000 kada hingi, samantala ako, hindi ko kaya humingi ng ganong kalaking halaga at pinaghihirapan ko ang bawat sentimo na ginagasta ko. Kayod tayo ng kayod pa, pero ang kapatid nyo, pasarap lang ng pasarap ng buhay. Tapos kung makahingi ng pera, parang barya lang sa kanya, ang 1,000,000. Napataas ang boses ni Gabriel. Hindi na naman niya napigilan ang pagsabok ng ganyang init ng ulo. Gabriel, awat ng ina. Hindi umimik man lang si Senyor Magno sa mga sinabi niya. Tumahimik ito na animoy nag-iisip. Pinagpatuloy naman ni Gabriel ang pagkain sa animoy walang sinabi. Pagkalipas ng ilang minutong katahimikan ay umimik ulit ang matanda. Kung ayaw mong magbibigay ako ng pera sa kung sino, ililipat ko sa pangalan mo na ang lahat ng mga negosyo natin. Wika pa ng matanda. Hindi niyo po kailangan gawin yan. Ang gusto ko lang ay huwag kayong magbibigay ng malaking halaga sa kapatid niyo. Mahinang sambit ni Gabriel. Mas maigi na yun para kapag humingi ulit ay wala na ako maibigay at ikaw na ang humarap sa kanila. Ikaw ang magpaliwanag sa mga bagay-bagay. Sambit ng ama. Sang-ayon ako sa sinabi ng papa mo, anak, dahil hindi titigil ang mga kapatid niya sa kakahingi kung alam nilang nasa kanya lahat ng mga pera natin. Segundo ng ina. Ayaw ko, kayo ang naghirap dito sa mga negosyo natin, kaya marapat na kayo lang humawak dito. Malakas pa naman kayo tanggi ni pa ni Gabriel. Yan lang ang maibibigay kong mungkahi, baka sa susunod ay ang kapatid kong isa na naman ang pupunta dito. Hindi umimik si Gabriel. Ayaw niya na mukhahin ng ama, magiging mabigat. Napasanin ito kapag nagkataon. Kinaumagahan ay maaga naghanda sina Alexa at ng kanyang ina. Ang ina ay ipapakilala sa mga manggagawa at sa leader nila para doon na siya magtrabaho. Samantalang si Alexa naman ay pupunta sa bayan para maghanap ng trabaho. Bilisan mo na dyan anak para hindi ka tanghaliin sa daan. Medyo malayo pa naman ang lalakarin mo bago ka makakuha ng sasakyan. Wika pa ng ina. Ito na po ma, handa na. Pakisabi na lang kina Alfred na umalis na ako. Oo, mag-ingat ka doon anak. Hindi mo pa kabisadong lugar na ito, kaya umiwas ka kung may mga hindi maganda kang makikita sa paligid. Paalala pa